Magandang umaga, Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagay-at-ayan ng panahon ngayong araw ng Martes, 28 July 2026. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon o yung ating hangin habagat ang patuloy na makakaapekto dito naman sa may bahagi ng western section ng Luzon. Samantala, itong mga kaulapan naman na makikita natin dito sa may bahagi ng Eastern Visayas at dito sa Eastern Mindanao, yan po ay dulot ng ating easterlies. Ang nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin ang mga localized thunderstorms. Para naman sa ating general area forecast, asahan pa rin natin ang Ilocos Region, Zambales, Bataan at ganoon na rin dito sa may Eastern Visayas ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala sa Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon, ganoon na rin sa nalalabing bahagi ng Visayas, asahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa Mindanao, asahan pa rin natin na dito sa may bahagi ng Caraga at ganoon na rin dito sa may bahagi ng Davao Region ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog at ang nalalabing bahagi ng Mindanao inaasahan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa ating flight level wind chart dito sa may bahagi ng 2,500 at 5,000 feet sa area ng extreme northern zone, asahan pa rin natin ang hangin is nagmumula ng southwesterly winds to west-southwesterly winds. Samantala sa northern at central zone, asahan pa rin natin yung southwesterly winds at sa may bahagi naman ng southern zone, asahan naman natin yung southwesterly to west-southwesterly winds. Dito naman sa may bahagi ng Visayas, patuloy tayong makakaranas ng hangin na nagmumula sa southwest at ganoon na rin dito sa may Mindanao na mayroong southerly hanggang southwesterly winds. Para naman sa 10,000 feet, saan natin na dito sa may bahagi ng extreme northern zone, ganoon na rin sa northern zone, makaranas tayo ng mga southeasterly winds. Samantala sa central zone naman, asahan naman natin yung hangin na nanggagaling ng southerly to southeasterly winds. Samantala ang nalalawing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin ang mga variable winds. Samantala dito sa 18,000 feet, asahan natin na dito sa may bahagi ng extreme northern zone at northern zone, ang hangin natin ay magmumula ng southeasterly winds. At samantala dito naman sa bahagi naman ng Palawan at Western Mindanao, asahan naman natin yung mga easterly winds. Variable winds naman ang mararanasan ng nalalabing bahagi ng ating bansa. Ang impact nito sa flight operations dito sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Ilocos Region, Zambales at Bataan, asahan pa rin natin yung main hazard ay yung moist southwesterly flow na posibleng makapagdala ng mga kaulapan at mga gusty surface winds. Ang impact nito sa rotary, posible nitong mapababa ang ating visibility at magkaroon ng mga gusty winds na posibleng makapag-limit ng ating VFR at mga low-level operations. Wet helipads can also increase the operational hazard. Samantala sa fixing naman, inaasahan naman yung mga low ceilings, turbulence, at mga wet runway conditions na posibleng makapag-result sa mga flight delays, cancellations, or diversions to alternate airfield. Para naman sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, asahan natin yung warm and humid air from the Pacific na posibleng mapag-enhance ng ating mga convective activity. Ang impact nito sa rotary, isolated afternoon thunderstorms are likely over inland and inaasahan din na posible tayong makaranas ng mga light to moderate turbulence at mga localized reductions in visibility na posibleng makaapekto temporarily sa ating mga helicopter operations. Sa fixed wing naman, saan natin generally fair weather conditions are expected. Isolated cumulonimbus clouds may cause brief delays and light turbulence sa ating air operations. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan pa rin natin ang afternoon convective development na posibleng mapag-produce ng mga gust fronts at mga heavy rainfall. Ang impact nito sa rotary, posible tayong makaranas ng mga downbursts, strong wind gusts, and reduced visibility na posibleng makapag-pose ng significant hazard sa ating flying operations. Iwasan natin ang mga cumulonimbus areas activities.
Samantala sa fixing naman, posible tayong makaranas ng mga severe turbulence at mga wind shear during arrival and departure phases. Aircraft may experience delays or require diversions to alternate airfields. Ang haring araw ay sumikat kaninang 05:38 at ito naman ay lulubog mamayang sa 6:27 p.m. Para naman sa ating moon illumination, 99% increasing. At para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga official social media accounts. Yan lamang pong latest update mula sa ating lagay ng panahon. Sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Hermelino T. Calubiran Jr., PAF GSC, ako po si Staff Sergeant Salsipuedes, Philippine Air Force, weather broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga, Pilipinas.